Welcome to Donmar TV News Channel. Bakit namimili si Robredo ng pupunahin? 'Di ba? Ito na yung Bicol, oh. Ang laking problema. Lugar mo pa yan. Diyan ka. Bakit hindi yan ang asigasuhin mo? Ba't hindi yan ang komentuhan mo? Di ba? Yun yung point ko eh. Sabihin na nga natin eh. Sabihin na natin hindi siya taga dyan, okay? Sabihin na natin ibang lugar yan. Bakit sa dami na nagsusurge at ito nga mas matindi, yung Davao, surviving kasi kaya nung kanilang mga ospital, healthcare system nila maayos. Diba? Ito, hindi maayos ang healthcare system. Sinasabi na nga, ito baka, ha? Sinasabi na baka posibleng maging India to pag hindi naayos kaagad. Ito na yung problema. Bakit hindi ito ang komentahan mo, Robredo? Bakit hindi ito ang magputak-putak ka dyan? Bakit di mo sabihin dapat ang Bicol na matutong makinig sa Cebu? O bakit di ganun? Dapat matuto kayo sa Cebu, ganyan. Bakit ang Davao ang pinili mo? Anong tawag mo? Politika. Kaya yung palusot nung balalay mong spokesperson na kesyo si Robredo daw pinupolitika, ito, patunay na hindi kayo nagsasalita sa ibang lugar. Talagang pinili nyo lang Davao. Politika. Kaya ikaw spokesperson ka ni Robredo, tuwing yung amo mo medyo nagkakamali na, yung amo mo medyo lagi ka na lang to the rescue. Kung lagi kang to the rescue, sabihin mo dyan sa amo mo, tumahimik na lang. Experience. So, kailan tayo kikilos kung kailangan na nating maghukay? Ay, salamat Lizzie Cayman. Salamat po Lizzie Cayman 345. Salamat, palakpakan. Buti naman may nakaalala, ha? Salamat po. Madam Mayna, kung nandiyan ka, paalala mo sa akin pag may commercial, ha? Patong-patong ang problema sa Bicol. Sabi ni Pornillos na iipunan daw sila ng pasyente dahil bukod sa matagalang inilalagi ng mga ICU patients sa hospital, yun namang napagaling na nila, ayaw naman ang akin kasi ito di ba? I mean, it's so ironic lang. Sabi ko nga talaga nga naman after lang nung one day na nag-comment si Robredo about Davao, biglang lumabas ito na mismong lugar nila. I mean, sabihin na natin kahit taga-Naga ka, pero Bicol pa din yan. Alam mo yun? Ibig sabihin, dyan din yan. Discharge at magpalipat sa quarantine facility. Some of our patients would tell us, mas mamamatay kami not because of COVID infection, but because of the situation in the quarantine facility. One of my co-internists told me this morning na yung patient niya is complaining because the patient asked their families to bring them water para maligo. Walang tubig doon sa Walang tubig sa... Tingnan nyo kaya napaka-hipokrito, nabibuisit ako. Ito, tubig lang, wala pa panligo. Diba? Nakarinig ka ba ng ganun sa Davao? Ito, kita mo hindi ako nagsasabi. Hindi ho ang nagsasabi niyang politiko. Doktor nagsasabi, hindi ho yung politiko nagsasabi niyan. Ibig sabihin, ayan malinaw. Bakit hindi ko kinagagalitan yung yung bakit ikinokondem yung Bicol. Ang point ko dito, ito palpa ko, bakit hindi ito yung punahin mo? Bakit talagang pinili mo yung Davao? Quarantine facility or sa isolation. Matagal rin daw ang resulta ng mga RT-PCR test. May mga patient kasi na na-admit na 5 days, 1 week nang na-admit, hindi pa rin nagagawa yung RT-PCR. Ala. Morse? Pati tuloy si Joseph Moro napaala. Isipin mo 1 week na, hindi pa RT-PCR? Hindi ka ba nahihiya, Robredo? Bayan mo to. Bayan mo. Bakit hindi mo tulungan? I mean, kung talagang may puso ka, kung talagang meron kang puso sa mamamayan, ito sarili mong bayan. Sarili mong bayan, hindi mo matulungan. Sarili mong bayan, hindi mo mapuntahan, hindi mo maano. Ang pinupuna mo, ibang bayan. Di ba? Salamat po, Wonder Pela. Palakpakan. Ang linaw-linaw, Tapos asan ka? Hindi, yun Davao.
Yung pag-usapan natin yung Davao. Oh, tapos magagalit ka pag sinabihan ka namumuliti ka. Totoo naman eh. So, nakalabas na ang pasyente, wala pa rin result. Imaginein, nakalabas na yung pasyente. Paano nalamang positive o negative siya? Kanawa. Isipin mo yan ha. Nakalabas na yung pasyente, ha? Nakalabas na. Hindi pa alam kung ano yung resulta niya. Hirang buhay yan, oo. Sumulat na sila sa National IATF para payagan na mag-home quarantine ang mga may kakayanan naman para rito. Tugon naman dito ni Yusek Vega, kung nakasampung araw na sa ospital ang pasyente, pwede na raw itong mag-home quarantine. Nakapagsundo na kami sa mga mayors doon po, lalong-lalo sa may Legazpi area na talagang magtayo sila ng mga isolation centers and quarantine para ma-isolate kaagad yung mga positive cases. Pero hindi lamang sa Bicol may problema. Sa pagsusuri ng GMA News Research ng datos ng DOH as of June 14, 12 probinsya sa Pilipinas ang critical kung hindi man 100. Ayan isa pa yan Ilang critical. Ang dami-dami, di ba? Ito nga 100% na. Ibig sabihin 100% na yung mga pasyente doon. Ang dami niyan Bakit ang pinili mo lang Davao? Hindi, di ba? Doon mo makikita talaga, grabe. Sasabihin niya, hindi, tinanong lang naman sa akin. Excuse me, yung host mo kasama mo yan Alam naman natin di ba? Alam mo yung host mo kasama mo yan. Alam mo magtanong niya ng against na alam mo makakaano sa'yo. Siyempre, tatanong niyan yung alam mong may banat ka. % ng puno ang mga ICU beds. 3 probinsya naman ang kritikal ang lagay ng mga isolation beds tulad ng Davao Occidental na 100% ng puno, Aurora at Oriental Mindoro. At kung mga COVID ward beds naman ang pag-uusapan, 6 na probinsya ang... Tama tuloy itong sinabi nitong ni Venus Tio. Paano ba dapat tulungan niya muna yung Bicol bago tulungan si Isko? Oo nga Napaka-obvious kasi nung style nito ni Robredo Sabi ko nga pag ito naging presidente, ang style talaga nito, yung style ng mga liberal. Ano yun? Politika muna uunahin bago yung serbisyo sa bayan, di ba? Tikal ang kalagayan. Sa Oriental Mindoro at Compostela Valley, wala nang available na COVID ward beds. Sabi ni Vega, sa ibang lugar naman na nakararanas ng surge, nagtayo na rin ang mga One Regional Hospital Command Centers tulad na lamang sa Region 3, Region 4A, Southern Mindanao at Caraga Region. Daan-daan namin itong nire-regionalize, kasi alam namin na marami din kaming calls na coming outside of Metro Manila. Nagbibigay kami ng support through the regional health offices, lalong-lalo para sa mga private, na magbigay kami ng mga mechanical ventilators at saka mga other resources. Marami na kaming napadala sa different regions. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sabi naman ni Sorsogon Governor Cheese Escudero. Okay na yan. Ito, tingnan nyo to Siyempre, may nagreklamo nung pinuna na sila bakit daw, ito pa, yung Naga, bakit daw nilagay sa mas matinding restriction, yung MECQ. Panoorin ninyo nagre-reklamo sila, bakit kami nilagay sa restriction? Konti lang naman yung sa amin dito sa Naga yan Naga na mismo to. Kanina Bicol, ngayon to Naga na. Tingnan nyo Nagtataka po ang ilang opisyal ng lungsod ng Naga kung bakit naka-MGC o MECQ. Ano ba talaga? Joke lang boss. Ngayong mababa naman daw ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 doon. Ang paliwanag naman ng Department of Health, hindi lang mga aktibong kaso ang pinagbabasihan, kung hindi yung kalagayan ng mga ospital. Nakatutok si Joseph Morong. Nakatutok! 39 na katao nahuli sa paglabag sa 10 p.m. to 4 a.m. curfew sa Lucena City. Unang gabi ito ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa lungsod. Ba't nasa labas pa? Ay, nagpapatid po ako sir napainom po ako kay Forman, construction po Ay, di mo na naman na-curfew nga po pala. Pero alam mo natin yung curfew natin. Hindi ko po alam yung oras, di ko po nakita. Ngayon po, pinapaalam namin yung pong aming curfew. Kaya po, ito po ay isang babala. So sa ngayon po, nandito po kayo upang pangaralan lang muna.
Dinala sila sa Operations Center ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mga first-time violators pinanood ng infomercial tungkol sa COVID sa loob ng 3 oras. Ang mga second-time violators may multa ng 500 pesos at kailangang manood ng infomercial ng 5 oras. 7 oras naman kung pangatlong beses nang nahuli at pagmumultahin na ng 1,000 pesos. Yung lahat po ng nasa labas ng bahay ng beyond 10 p.m. ay hinuhuli na po natin para sa paglabag ng curfew hour. Hindi masalig kukulong? Hindi naman po, sir. Halos walang tao sa kalsada sa Naga City sa unang gabi rin ng implementasyon ng MECQ roon. Ang mga punerarya kung saan may nakaburol kung dati ay puno ang nakikiramay, ngayon kakaunti na lamang. Sa Bataan na nasa MECQ rin naglagay ng mga checkpoints sa Barangay Santa Lucia sa Samal, Bataan. Kaya po ang lahat, lalo na po sa ating mga magulang, ipitan po natin ang ating mga anak. Huwag po natin silang pangalabasin sa lansangan. Puno na po ang ating pagamutan. Bagyang nagka-traffic sa boundary ng Balanga at Pilar. Hindi pinapayagang makapasok ang mga hindi A4 o authorized persons outside their residence. Ang mga A4 ay kailangan magpresenta ng kanilang ID, QR code o medical certificate sa mga checkpoint. Nasa GCQ ang South Cotabato pero inilagay ng lokal na pamahalaan doon ang 8 barangay sa MECQ dahil sa dumaraming kaso ng COVID. May 183 na active cases ng COVID sa Tampakan. Kasama na ang mismong mayor na si Leonard Escobillo. Ano yun? Tampakan? Talpakan ng talpakan? Kawawa naman, ano? Kawawa naman. Hindi, ako, naawa lang ako, no? Isipin mo pag nahuli ka, 5 oras kang nanunood. Feeling ko naman, yung movie na ipinapanood, hindi movie, di ba? Tungkol sa COVID yun. Mga 5 minutes, 15 minutes lang yun. Tapos paulit-ulit in 5 hours. Kawawa naman, no? Pansamantalang isinara ang kanyang opisina, ang vice mayor muna ang uupong mayor. Sa Bacolod naman, nasa maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ pero ipinasasara ang mga resort mula June 23 hanggang 25. Bahagi ito ng paninigurong hindi pagmula ng super spreader event ang mga resort. Itinaon ito sa piyesta ng St. John the Baptist kung kailan nakagawian ng mga residente na maligo sa mga resort. Sa Naga City, nagulat ang mga opisyal doon bakit biglang nailagay. Ito, nagulat daw yung mga taga-Naga. Makinig kayo ha, makinig kayo. Bakit sila nagulat? Diba? Na MECQ kami. Gumanon sila. Sa MECQ ang lungsod, kayong nasa 351 lamang ang total active cases. Medyo nagulat po ako. Parang hindi siya nagulat, ano? Medyo nagulat po ako. Dapat sir, pagka magsasalita kayo nagulat kayo, medyo nagulat ako. Kasi yung lumalabas po na kwento ay napakarami ng active cases sa Naga, lampas 1,000. Samantalang yung records po namin ay 351. Tiningnan ng GMA News Research ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na nasa MECQ base sa datos ng DOH. Sige nga. Ang Iloilo, Negros Oriental, Cagayan at Zamboanga del Sur ang may pinakamaraming aktibong kaso. 5 naman sa mga syudad o munisipyo na naka-MECQ ngayon ang nasa listahan ng mga pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 as of June 16. Pero ang Lucena City, ika-46 sa mga syudad na may pinakamaraming aktibong kaso. Pang-49 naman ang Naga. Aba, sandali. Sandali. Parang lugi ata. Yung Davao City, 1,000 plus. Sa Naga City, 228 lang. Dapat matuto ang Davao. Yan na naman ang hirit, no? Kasi meron yung malalim na pag-iintindi. Kung mababaw lang ang utak mo, para kasi si Robredo, di umano. Eto kasi nga may mas malalim na dahilan. Hindi porket ang active cases mo lang dyan, 228 sa Davao, una-una mas malaki ang Davao. Tulad din sinabi, iba rin yung mga dumarating na mga datos sa kanila na may mga COVID cases galing sa mga ibang probinsya. Naintindihan? Yun yung sinasabi ni Mayor Sara na, huy, wala kang alam sa ground. Hindi mo naiintindihan. Huwag kang daldal ng daldal. Ang hirap sa'yo, pinakikialaman mo kami, hindi mo naman alam yung nangyayari. Ito nga hindi, yun yung sinasabi, di ba? Ito, panoorin nyo kung bakit. Mababa ang kaso sa Lucena City at Naga City pero bakit naka-MECQ sila? Paliwanag! At bakit hindi MECQ ang mga lugar na may pinakamaraming kaso ng COVID? Aba, bakit nga?
naman. Unfair naman po yun. Ha? Dapat silang matuto sa Cebu. Diba? Kasi kung iisipin mo, kung mababaw talaga yung utak mo, oo nga, unfair. Dito 1,000 plus, dito 200 lang plus ang may COVID. Bakit kaya dito mas maano yung restriction? Kasi nga, eto paliwanag. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III. Tama si Duque ngayon Duque, tama ka ngayon palakpakan. Minsan lang yan, palakpakan natin. Ilamang aktibong kaso ng COVID-19 ang isinaalang-alang nila pati raw ang sitwasyon ng mga ospital. Yon pala. Depende po kasi yan sa sitwasyon ng ospital. Ibig sabihin, ang issue ng... Kaya alam nyo ho ba kung bakit nagla-lockdown? Hindi ho dahil sa madami o konti. Nagla-lockdown ng isang specific na lugar, depende po yan sa capacity ng mga pasyente sa ospital. Nagigets nyo? Ibig sabihin, ganito lang asimple yan. Nung una, kaya tayo ang bilis mag-lockdown kahit hindi pa ganun kataas kasi nagulat ho yung mga ospital. They were not expecting na ganun kadami ang may COVID. Hindi handa, hindi ready. At eventually, nung naging ready na, nagbukas na. Okay? Hindi ibig sabihin, kumonti na ang hawaan, dumami pa rin, kaya lang lumaki na yung mga ospital. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ganito ang nangyayari. Sa Davao at saka doon sa ibang mga lugar, maayos yung health system. In other words, sa Naga at maging doon sa Bicol, hindi maayos yung health system. Tapos pakikialaman yung ibang lugar. Ang kapal ng mga mukha ninyo dyan. Lalo na kayong lugar mo yan Diyan ka, taga-Naga ka, di ba? Bakit hindi naayos ang mga ospital dyan? Anong ginawa mo nung congresswoman ka? Ano? Ha? Saan mo napunta yung mga budget-budgetan dyan? Di yung Di ba? Yun yung point Ang tagal niya naging congressman dyan. Pinagarian ng kanilang pamilya yan, Naga. Asa na yung mga naintindihan nyo? Dito mo makikita. Ito naman naayon lamang sa nakikita natin.